Hey, what's up guys? So, samahan nyo ulit ako sa aking adventure. So, ang next natin na pupuntahan ay ang Wawa Dam. So, pupuntahan natin ay yung Wawa Dam sa Rodriguez, Rizal. So, matagal-tagal din bago ako nakapag-upload ng mga ganitong video kay na busy or wala tayong access papunta doon. So, access. So, eto na nga at pumunta nga kami doon. Naisipan naming dumaan dito sa shortcut from San Jose del Monte to Rodriguez Rizal. So, pinuntahan na namin to last year ang ano na to guys, itong shortcut na to. So, hindi nga namin tinuloy kasi nung time na yon malakas yung or umulan nun. Kaya medyo maputik yung daan. So, tapos may rough road pa kaming dadaanan. Rough road. So, hindi rough road, rough road. So, ito nga at samahan nyo kami. Pupuntahan natin ang Rodriguez Rizal, yung Wawa Dam doon. Nakita nyo naman, napakaganda naman talaga sa video na nakita ko doon sa Facebook. So, naengganyo kaming puntahan doon at bisitahin kung gaano nga ba kalawak yun or gaano nakaganda ngayon. So, Monday nga kami pumunta dyan, Monday ng hapon. At naisipan naming pumunta dyan. So, yan na nga yung daan. Marami nga dyan mga truck ng, kung hindi ako nagkakamali, dyan tinatapon yung ginawang landfill. So, ayan, at dinaanan na nga namin. So, dito na nga kami sa shortcut nga guys. So, nadaanan na nga namin yung shortcut saka yung konting rough road. At dito na tayo ngayon. Sa bayan na to guys. Malapit na to sa Rodriguez, Rizal. So, okay na ngayon daan at nakatagos na nga kami doon. So, tama nga yung sinabi nila na pwede nang daanan yung shortcut from San Jose del Monte to Rodriguez, Rizal. So, ayan na nga. At fast forward nga tayo, nakarating na nga kami dito. So, mabilis nga lang din talaga kasi nga wala naman talaga ding traffic doon dito sa dinaanan namin kung dito kayo dadaan sa shortcut. So, kung magle-LETEX nga kayo doon sa may Commonwealth, meron din doon medyo, syempre asahan nyo na yung traffic dahil yun na nga yung mga pinakadaanan talaga ng mga jeep bus at kung ano-ano pang transport. So, ito na nga at dito na tayo, lumiko na nga tayo dito. Ayan, kung napapansin nyo guys, dito na tayo. At mabilis na nga talaga yung daan dito. Kung gusto nyo nga at kayo magbabalak na pumunta sa Rodriguez Rizal, papunta kayong Wawa Dam, kung trip nyo magpunta dito, maligo, o mag sightseeing lang, mag ano lang. So, dito nga yung pinaka the best yung daanan, yung shortcut nga, yung sa San Jose del Monte to yung ano nga yung daan, Rodriguez Rizal. So, try nyo guys, talaga namang mabilis talaga yung biyahe papunta dito. Walang traffic, walang hassle. Lalo na kung dadalhin nyo yung sasakyan na kahit anong sasakyan at mabilis naman talaga yung biyahe dahil walang ka-traffic. So, ayan na nga at malapit na nga tayo dito. Mabilis lang talaga yung biyahe niyan. Hapon na nga kami pumunta dyan at nakikita nyo naman napakaganda ng panahon, walang ulan. So, maganda yung araw. Perfect sa ating pagpasyal ngayong araw na to. So, ayan na nga. So, nakaka-amaze din pati yung mga tanawin kasi nga nasa ano pa lang kami, hindi pa namin narating, nasa paanan pa lang kami ng Rodriguez Rizal. Nakikita nyo namin yung mga bundok na nagtataasang bundok. So, parang nasasamyo ko yung sobrang lamig ng paligid. Ayan. At ito nga yung mga dadaanan namin. So, yan yung terminal ng bus nila.
Ayan. So, malapit na nga kami, malapit na. Samahan niyo kami papunta doon. Samahan niyo kami guys, punta sa umpisa hanggang sa dulo. Tapusin niyo yung video at talaga namang nakakamangha kayo sa mga hindi pa nakakapunta dito sa Wawa Dam at sa mga nagbabalak. So, ito yung perfect time na puntahan niyo lalo na ngayon malapit na ang summer. So, ito na nga yung mga dadaanan natin. Maganda yung kalsada, may konting rough road lang. Doon sa shortcut na sinasabi ko kaganina, may konting rough road lang. Pero hindi naman siya ganun ka, kasi, ano lang naman, konti lang naman yung dadaan nating rough road. So, kayang-kaya lang yan, lalo na yung mga nagmumotor dyan. Wala yan, basic lang yun sa kanila. So, eto na at malapit na tayo. Kanina pa yung malapit ko, hindi pa tayo nakarating. Pero ito na talaga. So, ayan na nga guys, at samahan nyo kami papunta doon hanggang sa makarating tayo sa ating destination. So, pagpasensyahan nyo na yung aking voice kasi medyo namamalat dahil kagagaling lang sa sipon at inubo-ubo pa. So, inubo na nga ako guys, nagpunta pa rin kami dito. So, ayan na nga, at napansin nyo naman guys, no, organize sila rito. Maganda yung nila, pamamalakad sa lugar na 'to dahil tingnan niyo naman, ginagawa nila yung mga kalsada. So, pinapaganda pa nilang lalo yung kalsada. So, dito talaga ako na-amaze yung bundok, 'yan. So, alam mo yun, parang ang lapit-lapit natin sa kalikasan. Ang ganda niya at nakakaano talaga, nakaka-refresh. 'Di tulad sa Manila, 'di ba sobrang init, ang ng panahon, napakainit, 'di ba? Lalo na ngayon summer. So, ito yung perfect time na pupunta sa mga ganitong lugar, na yung malapit sa nature, yung sa nakaka-refresh talaga yung tanawin. So, ayan, nabubusog na yung mata mo rito. Dito pa lang sa daan, nabubusog na yung iyong mga mata. Nakaka-refresh, guys, nakakaano ng isip, ng mind, nakakawala ng stress. So, eto na nga at malapit na nga tayo dahil natatanaw na natin tong malaking bundok na to na nasa paanan to siya guys ng guys ng Wawa Dam. Nakapunta na ako dito last 2013 if I'm not mistaken guys. So, hindi pa siya ganun ka-develop ang Wawa Dam. So, yun. At hindi pa nga ulit ako nakakapunta. Ngayon pa ulit ako nakakapunta dito. So, malit pa ako nakapunta, malit pa. So, yun. Bata pa ako nang nakapunta ako dito. So, ngayon, bumalik ako dito 2024 na. So, nakatungkod na ako guys. Matanda na ako. Tumutungkod na ako guys. Dati pumunta ako dito 2013, dala-dala ko pa yung baby ko loan. Ngayon, napunta ako dito, dala-dala ko na yung efficacent oil dahil natukod na. So, charot lang yun. So, ayan na nga at ayan na, natatanaw nyo naman yung bundok. So, ito na nga yung pinakapaanan niya. So, kung kayo nga ay sumakay nag-jeep kayo, ang daan nyo ay Litex. So, pagdating nyo dyan sa may bayan, stop kayo dyan sa may bayan 7-Eleven dito sa Rodriguez, Rizal. Tapos sasakay kayo ng tricycle, papapahatid dito. So, kung may biyahe naman na diretso papunta rito, ay pwede pero bibihira lang na may signboard na papunta rito. So, there is talaga mag-tricycle. So, kasi nung kami na pumunta dito, 2013, sumakay kami ng jeep and then sumakay kami ng tricycle. Naghahatid sa amin papunta talaga dito sa Wawa Dam. So, ganun din pag pauwi na kayo kung ano yung ginawa nyo nung una, yun din yung gagawin nyo pag pauwi na kayo. So, ito na nga at nalalapit na. Nakita ko na yung mga tricycle sa gilid-gilid. Yan. Yan yung sila guys yung naghahatid papuntang Wawa Dam. So, naengganyo nga talaga akong pumunta rito kasi nga nakikita ko naman sa mga post nila sa mga Facebook post na ang ganda talaga, napakaganda ng Wawa Dam. Dinevelop na nila ngayon kasi parang may gagawin pang panibagong dam na malapit lang din dito. So, ayan na at nakikita nyo na may naglalakihang bundok. 'Di ba guys, kayo rin ba refresh yung mind nyo pag nakakita kayo ng ganito? Yung ang lapit-lapit nyo sa kalikasan? Or ako lang ba? Or ako lang ba yung
nakaka-ano nun, anong tawag nito? Nakaka-relate sa gano'n. Kasi ako guys, ang lapit ng puso ko sa mga kalikasan. Ang lapit-lapit ko sa kanila. Yung parang pag nakapunta ako sa ganitong lugar, nakaka-refresh talaga siya, nakakawala ng stress. Nang kahit papaano nawawala yung problema. Yung mga problema nyo sa mga jowa nyo. Yun, kung yung mga hindi iniisip nyo kung bakit kayo iniwan ng mga jowa nyo, kung bakit hindi kayo mahal ng mga jowa nyo. Ayan. Pag nakita ko yung ganitong gandang kalikasan, so nawawala yung lahat yung mga iniisip kong hindi magagandang ano sa buhay ko. Sus, ayan na, char 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 lang. So, at ito na talaga tayo. Ayan. Iniisip pa nga namin kung tatagos pa kami sa bukid na yun eh. Na baka may tatagos pa kasi hindi rin namin alam kung saan yung eksaktong ano saan yung eksakto naming paparadahan or saan kami magpa-park. Saan banda talaga yon. Basta nag-ano lang kami, dire-diretso lang yung aming pagmamaneho dyan. Hanggang sa makarating kami dito. Ayan na. So sabi nga na napagtanungan namin, sundan lang daw namin yung mga tricycle na kung saan na gagawin sila. So, paano kaya kung sinundan namin sila at iba naman yung way, di ba? So, ayun nga, hindi naman nagkamali si kuya na pagtanungan namin dahil lahat nga naman talaga ng tricycle na nasundan namin dito talaga yung stop. So, dito na. So, ito na talaga guys. So, sa panan pala ng Wawa Dam, ito yung makikita mo. Yan. Dito talaga ako na-amaze yung mga naglalakihang bato. So, ito na nga sila at bumaba na nga ako. Nauna na ako sa kanila. So, ito yung mga nagbibindor sa mga gilid pa lang ng papuntang Wawa. So, sila yung mga nagbibinta dyan sa mga gilid-gilid. Kung napapansin nyo, ang daming nagbibinta dyan. Ayan. So, ang lawak nga rin ng parking space nila dyan. Sa mga hindi pa nakakapunta rito, may bayad nga rito. 20 pesos ang isang tao. So, kahit gaano ka pa maliit na bata or malaking tao, 20 pesos per head. So, doon nga ako na-miss doon sa Hanging Bridge. Meron nga rin dito guys, yung kuweba. Kaso lang hindi pinupunta, hindi bawal doon kasi nga for tourism lang daw purposes. So, hindi kami pinayagan or bawal kami doon. So, nakikita nyo yan guys. Ito yung taas ng Wawa, ng falls dun sa baba. So, dito natin natin ipakita sa inyo yung taas nito. So, may mga bangka rin dyan. Kung gusto nyo mag-rent ng bangka, 70 pesos per head. Yan yung mga bangka na yan. 70 pesos per head. Dadalhin ka dia doon sa bagong dam. Yan. Tapos yung mga iba naman na ayaw ng traffic. So, sumasakay sila ng bangka, guys, gamit ang bangka. Instead na sakay pa sila ng bus or jeep. So, napakabilis ng transport dito papunta. So, kung maganda na yung panahon, pwede ka namang magbangka. So, hindi naman natatakot. Kahit na ulan, ayun, magaling-lumangoy. So, yun. Tip na tip sa'yo yung magbangka na lang kaysa kahit na jeep or bus. Pwede naman. Pwede. Baba. Dito. So, ayan. At nauna na nga ako guys, sabi ko nga, kuhanan ako habang naglalakad. Kasi, parang nasa pelikula ako ng na to guys. Itong na to guys, view na to. Parang feeling ko nandun ako sa isang movie film.
Kasi tingnan niyo naman, ang ganda. O, diba? Ang ganda niyan. Cave na daanan ng tao. Rock. Ano siya, bato na pinormang ganyan. Diba? Ang galing. So, ito na nga guys. Ayan na. Papakita ko sa inyo. Yan yung pinaka ano nila dito, highlights. Yung ano na yan. Yung pinapaliguan talaga yan dyan ng mga tao. Yung ano na yan, yung falls na yan na parang ano siya ng dam. Tapos parang ginawang ano, 'di ba? Falls. So parang yung ng falls, parang oh. Na yung may hanging bridge papunta doon, kaso nga lang daw bawal kung wala ka namang purpose na pupuntahan. So kailangan mo pang pumirma sa or mag-ano sa anong tawag ng tourism. Ayun, may gagawin ka pa doon or magre-request ka pa ng letter kung anong purpose mo dyan. So yun. So hindi kami pumunta doon at bawal nga kung wala ka rin namang access. So, ito na nga yung mga rocks na papakita namin sa inyo. Hanggang na dito, nakaka-amaze naman talaga. So, ayan na nga. At pauwi na nga kami. Pinasyal lang namin yung mga mata namin at pinakita na rin namin sa inyo sa mga hindi pa nakagawi dito. Try nyo gumawi dito, 20 pesos lang naman yung entrance. Ayan na nga tayo. At tayo palusong na at pauwi na. So, bago tayo umuwi, ayan na muna yung ating mga dadaanan kaganina. So, dahil inuna natin kuhanan yung taas. So, dun nga sa paliguan na yun, kung matlakas lang din naman yung loob nyo at marunong kayong lumangoy, pwede kayo doon rent ng cottage. So, ito na nga yung pauwi na nga kami. Kaya ayaw namin magabihan sa daan. Nagmamadali na kaming umuwi. So, kung napapansin nyo guys, ang saya-saya kahit di naman kami naligo. Pero at least na-refresh yung aming mga eyes, yung aming mga mind. So, kung gusto nyo nga rin na bumalak na pumunta rito, wag nyo nang patagalin pa. Try nyo din mag-adventure papunta dito. Pero mas mabilis pag may motor na rin lang naman kayo or dalawa lang din naman kayong pumunta dito. So, mas mabilis ang daan papunta dito. So, pero magbabarkada kayo at marami kayo, mas maganda talaga may sasakyan. So, ayan na. At sa daan pa lang talaga nakaka-refresh na ang iyong isipan, ang iyong mind, ang iyong puso, damdaming sawi sa pag-ibig. Ay, nako. Kung saan na napupunta. Char. So, ayan na nga guys. At salamat sa iyong pagpanood. Kung ikaw man ay nanood ng aking video mula sa umpisa hanggang sa dulo, ay maraming salamat sa iyong pag-support sa aking mga video. At tapusin nyo lang guys hanggang sa dulo. Talaga ma-amaze kayo. At itong 2024, ito pa lang yung aking pag-upload ng mga ganitong video. Ang ganito kahaba. So, mahaba na nga to guys para sa akin. Dahil minsan nga lang kami nakakalabas, nagkakayayaan. Yung, mas maganda pa nga yung magbiglaan ng magkayayaan kaysa naman yung yung meron kayong mag-iisip kayo ng mag-outing or magbigla ang lakad katulad nito. Hindi naman to matatawag na outing dahil mabibilis lang din naman ang aming mga gala. So, ang ganda ng bahay na aming nadaanan. So, ayan na nga, yung biglaang biglaang gala, yung gano'n. Tapos, quick, alis lang din, quick, kaya parang quick, parang kikik. So, Bisaya man yun, guys. Ang kikik kasi sa amin ay ungo. So, ito na nga ay, sabi nga nila, gumala ka hanggat kaya pa at hanggang hindi pa kayang guys,
gumala ka hangga't kaya mo pa. So, kailan ka gagala? Kung ugod-ugod ka na? So, yun na nga guys. Habang may pagkakataon ka pa, at pwede ka namang gumala, wag puro trabaho lang ang iniisip at wag puro siya. Kailangan mo ring gumala. At malapit na tayo guys. So, salamat ulit sa inyong papanood guys. Thank you for watching. Bye-bye. Pero tapusin nyo muna to guys. Napapagod na ako magsalita guys. Papunta doon. Kaya kanina pa ako nagsasalita guys. Okay? Thank you for watching. So ito na yung ating voice. So, ayan na nga. Kung saan kami dumaan kaganina, ayan yung mga rough road na sinasabi ko kaganina guys na dinaanan namin. Konting rough road lang naman yan. Pero ngayon guys, kasi nga dito kami dumaan sa may actually guys, pagdating namin dun sa may rough road na yon na sinasabi na konti lang yung dadaanan namin rough road, ay meron pala isa pang likuan na ang daan mo ay bayan. Pero kami kasi dito kami dumaan sa may shortcut na tinuro ng mama na may shortcut daw dito, mas mabilis. So, dun kami dumaan. Yun nga lang, yung rough road na sinasabi nila na kunti lang, meron pa rin kami nadadaanan na rough road dun sa shortcut. So, ito na yung guys, ang daan after mo mag-rough road. Ito na yung daan niya. So, di ba ang smooth? So, ang sarap dito guys. O, tingnan mo naman. Mabilis lang yung patakbo dito dahil wala kaming kasalubong ng mga sasakyan gaano or wala talaga. So, kung may mapapansin ka namang sasakyan na kasalubong, ay paunti-unti lang naman. So, ayan na nga at napapansin nyo naman napakaganda ng aming dinadaanan ng kalsada. So, ito yung pauwi. Kung saan kami dumaan kaganina, papunta doon, dito rin kami dumaan pauwi. So, lisod pod og maglupad guys. Lisod pod. So, ayan na nga. At yan yung palayan na pinuntahan namin last year. Napakaganda dyan. Yan yung pinakamalawak na palayan dito sa San Jose del Monte. Or, no. Yan ang pinakamalawak na palayan sa Rodriguez Rizal na natitirang malawak na palayan. So, ngayon nga, nag-harvest sila. So, hindi pa alam kung kailan ulit sila magtatanim yan. So, ang lawak nga niyan, guys. Napakalawak yan. Papunta pa yun sa sulok. Hindi ko nakuhanan dahil nga pauwi na kami at nagmamadali na rin silang umuwi ang aming mga kasama at baka hanapin ng kanilang magulang ang mga classmate niya sa mga yung classmates. So, ayan na nga pa ang isa pang malawak na palayan. So, nag-ano na nga kami guys at paggabi na at baka kami pingutin. Baka pingutin sila. Hindi naman ako pipingutin na wala naman akong mama. Yung may mama lang ang pipingutin. So, yun na. Ang ganda niyan guys. Oh, napapansin nyo. So, ayan. At may nag-date pa. Ayan na nga. At malapit na tayo sa ating lugar. So, actually, ano na yan guys eh. Malapit din sa Barangay Macabud. Barangay Macabud. Rodriguez Rizal pa rin yan. Rodriguez Rizal pa rin to guys. Ang lawak ng Rodriguez Rizal, no? So, ayan. Barangay Macabud pa rin to. Hindi pa tayo nakakarating sa boundary ng San Jose del Monte. So, pinapakita lang namin sa inyo guys ang daan. So, ayan. Nakikita nyo naman napakaganda. After mong sa rough road, yan yung yan na yung magiging daan mo. So, tama yung guys na daw. Konting rough road lang pero may mahaba-habang rough road ka pa rin dadaanan after mo doon sa shortcut papuntang talaga sa iyong destination, papuntang Wawa. So kami kasi guys, hindi kami dumaan doon sa doon sa bayan kasi inisip namin baka traffic or baka mapalayo lang, iikot pa kami. So dito kami sa shortcut. Yun nga, dadaanan namin yung sinasabi kong rough road na medyo mahaba rin ng konti pero carry lang. So ayan na. At malapit na tayo guys sa ating San Jose del Monte. At makakawin na rin sa wakas. So, mabilis lang talaga guys, no? Malaking tulong tong daan na ginawa nila. Sobrang laki ng tulong, lalo na sa mga commuters dyan, na malayo yung mga
pinagtatrabahuan nila at sa mga mahilig ding mag-adventure katulad ko. So, last look tayo dito guys. Dito. Last look tayo dito. So, na-miss talaga ako dito. Ito yung mga, mga classmates natin yan. Classmates. So, ayan na nga at last look tayo dito. Hindi talaga ako makakapag-move on dito dahil iniisip ko pa nga kung kailan ulit kami makakabalik dito. At may nagdi-date pa. Sus, ayan na sila guys. Pinili talaga nilang mag-date dyan sa taas ng bato. Alam mo ba guys, ang tarik niyan. Ayan, last look tayo dito sa Wawa Dam. Nakakamiss dito sobra. Gusto ko pa nga sanang magtagal kaso nga lang nagmamadali na yung ating mga classmate na umuwi. Baka daw sila pingutin ng kanilang mga mama. So, ayan na. Hindi nga sila nagpaalam guys kaya bigla na lang namin silang niyayari ito. Ayan, nakita nyo naman guys. Nakita nyo naman yung ilog. Ilog. Dam yan siya guys. Siya yung Wawa Dam. Yan. Ang ganda niya. Yung tubig niya, yung nagdadala dyan na galing sa taas, bumabagsak sa baba. So, yung mga naman, naglagay na lang talaga sila dyan ng cottage sa baba. Para nga naman, di ba, ang lapit lang. So, parang nakakatakot lang, pero hindi pala dapat kang matakot dahil safe na safe dyan, guys. So, kung napapansin nyo, may mga tourist guide din dyan at may mga aso rin. Ayan. Ang kikit ng mga aso, guys. Sinasakayan sila sa bangka. Tapos, tatawid na lang sila dun sa kabilang dam. Sa mga gustong pumasyal. As, may mga naninirahan din dyan, guys. Dun banda sa may sinasabi kong may dam. So, sumasakay sila ng bangka. Instead na, sasakay sila ng jeep or bus. 70 pesos yung bayad, sabi ni Kuyang magpapamboat. So, ayan. Ang gaganda ng mga Feeling ko pag bumagsak ka dyan, hindi ka mabubuhay. Kasi nga, yung mga bato, puro buhay. Buhay na buhay yung mga bato dyan. So, ayan lang guys. Thank you for watching. Mabuhay tayong lahat. And God bless us all. Bye-bye. Hanggang sa muli kong video guys. Supportahan nyo ulit ako. Okay? Ay, ang cute ng aso. So, yan lang guys. Ulit. Bye-bye guys.